Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad? Halina't samahan ninyo akong buksan ang isang aklat ng buhay na matagal nang isinara. Sabi nila, ang kahapon ay isang anino na laging sumusunod sa atin. Ngunit paano kung ang aninong iyon ay biglang magkatawang tao at humarap sa iyo? Dala ang mga tanong na akala mo ay matagal mo nang ibinaon sa limot? Ito ang kwento ni Alon at Hiraya. Isang kwento ng pusong sinubok ng panahon at ng pag-ibig na naghahanap ng pangalawang pagkakataon. Ang bawat sulok ng boardroom ng De Villa Corporation ay sumisigaw ng kapangyarihan, mula sa makintab na mahogany na mesa, sa mga mamahaling silya, hanggang sa malawak na tanawin ng syudad ng Marahuyo mula sa salaming pader. At sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo si Alon de Villa, ang hari sa kanyang kaharian. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, at kasing talas ng patalim habang pinupunit ang presentasyon ng isa sa kanyang mga manager. Hindi ito ang pinag-usapan natin, Mr. Dor Gomez. Ang pinapagawa ko ay solusyon, hindi isa na namang problema. Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo, maraming iba dyan ang nag-aabang. Nagyuko ng ulo ang manager, namumutla. Walang sino man sa silid ang nangahas na magsalita. Ganoon si Alon. Sa loob ng 9 na taon, mula nang iwan siya sa altar, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pait at galit sa pagpapalago ng kumpanya. Naging kasing tigas ng bakal ang kanyang puso at kasing lamig ng yelo ang kanyang pakikitungo. Ito ang kanyang pader. Ito ang kanyang tanggulan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang pangalan ang lumitaw, Lola Diwa. Karaniwan, hindi niya ito sasagutin sa gitna ng pulong, ngunit may kakaiba sa pagtawag ng kanyang lola sa mga oras na yon. Tumayo siya, isang senyas na tapos na ang pulong. Ayusin ninyo yan, anya, bago tuluyang tumalikod at sagutin ang tawag, habang naglalakad patungo sa kanyang opisina. Lola, I'm in a meeting. Umuwi ka, Alon. Ngayon din, ang sabi ng boses sa kabilang linya. May diin sa bawat salita, isang bagay na hindi karaniwan sa malumanay niyang lola. Kumunot ang noo ni Alon. May problema ba? Is it your health? Hindi ako ang problema. Mayroon kang bisitang kailangan mong harapin. Isang importanteng bisita. Bumuntong hininga si Alon, naiinis sa abala. Lola, kung sino man yan, sabihin mong bumalik na lang. I'm busy. Hindi siya pwedeng bumalik, sagot ni Lola Diwa. At sa pagkakataong yon, narinig ni Alon ang isang pahiwatig ng awa sa boses nito. Dahil 9 na taon ka na niyang hinihintay. Umuwi ka na, apo. Bago pa man makasagot si Alon, ibinaba na ng kanyang lola ang tawag. Isang oras ang lumipas, ipinarada ni Alon ang kanyang sasakyan sa harap ng Hacienda del Sol. Ang mansyon ay kasing ganda pa rin ng dati, ngunit para kay Alon, isa lamang itong malaking bahay na puno ng alaala ng isang kasinungalingan. Pumasok siya sa malaking pinto. Ang kanyang mga yabag ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng malawak na sala. At doon, nakatayo malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya ay isang babae. Kilala niya ang tindig na yon. Kilala niya ang buhok na yon na nililipad ng hangin mula sa nakabukas na bintana. Tumigil sa pagtibok ang kanyang puso sa isang segundo. Ang pader na 9 na taon niyang itinayo ay biglang gumuho sa isang iglap. Dahan-dahan itong lumingon at ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Hiraya. Ang pangalan ay parang isang sumpa sa kanyang isipan. Mas payat ito ngayon, may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata na wala roon dati, ngunit siya pa rin iyon. Ang babaeng nangako sa kanya ng habambuhay at ang babae ring dumurog sa kanya ng walang paalam. Hindi siya makapagsalita. Ang hangin sa pagitan nila ay napuno ng mga salitang hindi kayang bigkasin, ng mga tanong na walang sagot, at ng sakit na hindi pa rin humihilom. Anong ginagawa mo rito?
Sa wakas ay nahanap ni Alon ang kanyang boses. Malamig, walang buhay. Nagbukas ng bibig si Hiraya para magsalita. Ngunit bago pa man may lumabas na salita, isang masayang sigaw ang bumasag sa kanilang katahimikan. Mama, Mama, tignan mo yung flower. Mula sa hardin, 3 maliliit na bata ang tumakbo papasok. 2 lalaki at 1 babae. Huminto sila nang makita si Alon. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Napatitig si Alon sa kanila. Ang kanyang tingin ay paulit-ulit na lumipat mula sa isang muka patungo sa isa pa. Ang buhok ng isang lalaki, ang mga mata ng babae, ang ngiti ng isa pang lalaki. Para siyang nakatingin sa salamin. Para siyang nakatingin sa sarili niyang nakaraan bago pa ito mabasag at madurog. Ang mga mukha ng 3 bata ay mga piraso ng kanyang puso na hindi niya alam na nawawala. Nanginig ang kanyang mga kamay sa gilid ng kanyang katawan. Ang galit na 9 na taon niyang inipon ay bumalik na parang isang dambuhalang alon. Handa siyang lunurin. Tumingin siya kay Hiraya. Ang mga mata niya ay nag-aapoy. Sino sila? Tanong ni niya, kahit alam na niya ang sagot. Gusto lang niyang marinig mula sa bibig nito ang kasinungalingang wawasak sa kanya ng tuluyan. Hinawakan ni Hiraya ang mga kamay ng kanyang mga anak. Humarap siya kay Alon. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng tapang ng isang ina. Mga anak natin sila, Alon. Sa mga salitang iyon, gumuho ang mundo ni Alon de Villa sa pangalawang pagkakataon. At sa gitna ng mga guho, nahanap niya ang isang pamilyar na damdamin, ang pagnanais na manakit. Tumingin siya sa kanyang abogado na kasunod lang pala niya. Kumuha ka ng DNA test. Now. Hindi niya tiningnan ang reaksyon ni Hiraya. Hindi niya kayang makita ang sakit sa mga mata nito dahil baka maalala niya ang dahilan kung bakit minsan niya itong minahal. Tumalikod siya at naglakad paalis. Bawat hakbang ay isang pagtakas mula sa kahapon na bigla na lang siyang hinabol. Narinig niya ang mahinang sagot ni Hiraya. Sa likuran niya, isang bulong na dala ng hangin, ngunit tumagos sa kanyang puso. Pumapayag ako. Lumipas ang mga araw na parang isang panaginip para kay Hiraya. Isang masamang panaginip. Ang bawat oras sa loob ng Hacienda del Sol ay isang pagtitiis. Ang katahimikan sa pagitan niya at ni Alon ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw o sumbat. Tanging ang halakhak lamang ni Sinag, Amihan at Luntian ang nagbibigay kulay sa madilim na mansyon. Hindi nila naiintindihan ang bigat ng sitwasyon. Para sa kanila, isa lamang itong malaking bahay bakasyunan. Isang umaga, dumating ang abogado ni Alon. Walang emosyon nitong inilapag ang isang brown envelope sa ibabaw ng mesa. Naroon silang dalawa ni Alon sa library, kasama si Lola Diwa na tahimik na nakamasid mula sa isang silya sa sulok. Hindi tiningnan ni Hiraya ang mga papel. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Alon. Naghihintay ng kahit anong emosyon, kagalakan, kaluwagan, kahit galit. Ngunit wala. Ang mukha ni Alon ay isang blangkong pader. Binuksan nito ang envelope, mabilis na binasa ang resulta at pagkatapos ay ibinagsak pabalik sa mesa. Positives, anito. Ang salita ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Hindi kagalakan ang narinig ni Hiraya sa boses nito, kundi isang pinal na hatol, isang responsibilidad na hindi nito matatatakasan. Tumayo ang abogado. Congratulations, Sir Alon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Alon. Leave us. Nang sila na lang 3 ang naiwan, kumuha si Alon ng isa pang folder mula sa kanyang briefcase at itinulak ito sa harap ni Hiraya. Basahin mo. Binuksan ni Hiraya ang folder. Ito ay isang kontrata. Isang kasunduan sa kasal. Bawat salita, bawat sugnay ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ng kanilang nakaraan. Nakasaad doon ang lahat.
ang paglilipat ng malaking halaga sa pangalan ng mga bata para sa kanilang kinabukasan, isang buwan ng allowance para sa kanya, at isang kasunduan sa pagiging kompidensyal na nagbabawal sa kanya na magsalita tungkol sa kanilang pagsasama. Lahat ay tungkol sa pera at obligasyon. Walang kahit isang salita tungkol sa pagmamahal, paggalang, o pagsasama bilang mag-asawa. Isa itong transaksyon sa negosyo. Para maiwasan ang iskandalo at para sa kapakanan ng mga bata, kailangan nating magpakasal, sabi ni Elon, na parang naglalahad ng isang business proposal. Ito ay isang kasunduan. Gampanan mo ang papel mo bilang ina sa mga anak ko at asawa sa mata ng publiko, at ibibigay ko ang lahat ng kailangan ninyo. Nothing more, nothing less. Tumingin si Hiraya kay Lola Diwa na marahang tumango sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa. Huminga ng malalim si Hiraya. Ginawa niya ito para sa kanyang mga anak, para sa kanilang seguridad, para magkaroon sila ng ama. Kinuha niya ang ballpen at walang alinlangan na pinirmahan ang papel. Ang kanyang pagsuko. Kinabukasan, dinala sila ni Alon sa City Hall. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang mga ngiti. Si Hiraya ay nakasuot ng simpleng puting damit, habang si Alon ay nasa kanyang karaniwang business suit. Tanging si Lola Diwa lang ang kasama nila. Ang mainit nitong kamay ang nakahawak sa kanya habang binibigkas ng huwes ang mga salita na dapat sana ay pinakamasayang maririnig ng isang babae. I now pronounce you husband and wife. Ang mga salita ay walang kahulugan. Ang singsing sa kanyang daliri ay malamig at mabigat. Pagbalik nila sa Hacienda del Sol, sinalubong sila sa pinto ng ina ni Alon, si Imelda de Villa. Ang ngiti nito ay kasing perpekto ng kanyang postura. Lumapit ito at niyakap si Hiraya ng mahigpit. Welcome to the family, Hija. Sa wakas, nandito ka na. Anito? Ang boses ay puno ng huwad na pagmamahal. Ngunit habang nakayakap ito sa kanya, may ibinulong ito na para sa kanya lang. Isang bulong na puno ng lason. Sana alam mo kung saan ka lulugar. Humiwalay ito sa yakap na may parehong matamis na ngiti na parang walang nangyari. Naramdaman ni Hiraya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ngayon, alam na? Niya, ang hacienda ay hindi isang tahanan. Isa itong hawla. Nang gabing iyon, pagkatapos maihatid ang mga bata sa kanilang bagong silid tulugan, personal silang inihatid ni Alon sa kanilang mga kwarto. Una, ipinakita niya ang malawak na playroom para sa kambal. Pagkatapos, dinala niya si Hiraya sa isang mahabang pasilyo, palayo sa master's bedroom, palayo sa silid ng mga bata. Huminto sila sa harap ng isang pinto sa pinakadulo ng West Wing. Binuksan ni Alon ang pinto. Ipinapakita ang isang maganda, ngunit malungkot na silid. Malamig at walang personal na gamit. Itinuro niya ito. Diyan ang kwarto mo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Ang kanyang tingin ay matalim at walang awa. Huwag na huwag kang papasok sa kwarto ko. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig ay parang pagbasag sa mga huling piraso ng puso ni Hiraya. Naiwan siyang nakatayo roon sa harap ng pintuan ng kanyang bagong selda. Pumasok siya at isinara ang pinto. Ang katahimikan ng silid ay sumasalamin sa kawalan na nararamdaman niya sa loob. Ito na ang kanyang bagong buhay. Isang kasal na walang pag-ibig, isang kasunduan sa papel. Ang mga sumunod na araw ay isang sayaw ng pag-iwas. Kung si Alon ay nasa kanan, si Hiraya ay nasa kaliwa. Ang kanilang tanging interaksyon ay ang mga formal na tango sa umaga at mga maikling sagutan tungkol sa pangangailangan ng mga bata na madalas ay ipinapadaan sa mga kasambahay. Ang agahan ay ang pinakamahirap. Ang mahabang mesa sa dining hall ay parang isang malawak na larangan ng digmaan kung saan ang katahimikan ang kanilang mga sandata.
Si Alon ay nasa isang dulo, abala sa kanyang tablet. Si Hiraya naman ay nasa kabilang dulo, tinitiyak na kumakain ng maayos ang tatlong bata sa gitna. Ang halakhak at daldalan lamang ni Sinag, Amihan, at Luntian ang pumupuno sa nakabibinging katahimikan. Ginugol ni Alon ang kanyang oras sa opisina. Umuuwi siya ng gabi na, kapag tulog na ang mga bata, at umaalis ng maaga bago pa sila magising. Ito ang kanyang paraan para mapanatili ang distansya, para ipaalala sa kanyang sarili na ang lahat ng ito ay isang obligasyon lamang. Ngunit ang mga bata ay may sariling plano. Sila ang mga maliliit na sundalo na unti-unting sumisira sa pader na itinayo ni Alon. Isang hapon, mas maagang umuwi si Alon dahil sa isang kanseladong meeting. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang mahinang pag-iyak mula sa hardin. Hindi niya ito pinansin sa una, ngunit patuloy ang tunog. Sa inis, lumabas siya para sawayin kung sino man iyon. Nakita niya si Sinag na nakaupo sa damuhan, umiiyak habang hawak ang kanyang tuhod na may maliit na galos. "Nasaan ang mama mo?" tanong ni Alon. Ang boses ay mas malamig kaysa sa inaasahan niya. Nag-angat ng tingin si Sinag. Ang mga mata nitong puno ng luha ay eksaktong kopya ng sa kanya. "Nadapa po ako, Daddy." Ang salitang Daddy ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito mula sa isa sa kanila. Nanigas siya. Hindi niya alam ang gagawin. Gusto niyang tumalikod at tumawag ng yaya. Ngunit ang mga mata ng bata ay nakapako sa kanya, puno ng pag-asa. Bumuntong hininga siya. Lumuhod siya sa harap ng bata, 1 kilos na dayuhan sa kanya. Maingat niyang sinuri ang sugat. "Maliit lang yan. Tumayo ka." Inilahad niya ang kanyang kamay. Nag-aalangan na inabot ni Sinag ang kamay niya. Nang tumayo ang bata, hindi napigilan ni Alon na suklayin ang buhok nito na humaharang sa mukha nito. Isang simpleng kilos, ngunit nagdulot ito ng kakaibang kuryente sa kanyang mga daliri. Isang koneksyon na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ang tunay na pagsubok sa kanyang pagiging ama ay dumating makalipas ang ilang araw. Sa anyo ni Luntian, ang pinakamahiyain ngunit pinakamapangahas sa tatlo. May isang bahagi ng malawak na hardin ng Hacienda del Sol na itinuturing ni Alon na sagrado. Isa itong pribadong greenhouse na siya mismo ang nag-alaga. Sa loob nito ay naroon ang mga halamang paborito nilang dalawa ni Hiraya noon. Mga puting rosas, lavender, at isang maliit na puno ng sampagita. Mula nang umalis si Hiraya, hindi na niya pinapasok ang sino man doon. Ito ang kanyang santuwaryo ng sakit. Habang pauwi mula sa isang mahabang araw, natanaw niya mula sa malayo ang isang maliit na anino sa loob ng salaming greenhouse. Kumulo ang kanyang dugo. Mabilis ang kanyang mga hakbang, handang pagalitan kung sino mang hardinero ang nangahas na pumasok ng walang pahintulot. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Luntian. Nakatayo ito sa harap ng mga puting rosas. Ang maliliit nitong daliri ay maingat na hinahaplos ang isang bulaklak na parang natatakot na masaktan ito. "Anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Alon ay dumagundong sa loob ng greenhouse, mas malakas kaysa sa kanyang intensyon. Nagulat si Luntian. Napatalon ito sa takot at napaatras dahilan para aksidenteng masagi ang isang paso ng lavender na nahulog at nabasag sa sahig. Napuno ng lupa at mga lilang bulaklak ang semento. Napatitig si Alon sa nabasag na paso at pagkatapos ay sa bata na ngayon ay nanginginig na sa takot. Ang mga mata ay nanlalaki at napupuno ng luha. Ang unang reaksyon ni Alon ay ang sumigaw. Ang pagalitan ito, ang itaboy palabas. Ngunit nang mag-angat ng tingin ng bata, may sinabi ito sa nanginginig na boses. Sorry po. Ang ganda po kasi. Katulad po ng kwento ni Mama." Natigilan si Alon. "Anong kwento?"
Sabi po ni Mama, may isang hardin daw po na puno ng puting rosas. Doon daw po kayo nangako na papakasalan niyo siya para siyang sinaksak sa puso. Ang mga salitang yon ay nagbalik sa kanya sa isang gabing puno ng mga bituin. 9 na ang nakalipas. Naalala niya ang lambot ng kamay ni Hiraya, ang kislap sa mga mata nito habang isinusuot niya ang isang singsing na gawa sa murang damo sa daliri nito, sa gitna ng mga puting rosas. Nawala ang lahat ng galit ni Alon. Napalitan ito ng isang emosyon na hindi niya naramdaman ng matagal, pangungulila. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng nabasag na paso. "Halika," aniya sa mas mahinahong boses. Nag-aalangang lumapit si Luntian. Kinuha ni Alon ang isang maliit na pala at nagsimulang pulutin ang lupa. Ang mga halamang ito, simula niya, kailangan ng sikat ng araw at tubig para lumaki, pero higit sa lahat, kailangan nila ng pag-aalaga. Ipinakita niya kay Luntian kung paano maingat na alisin ang halamang lavender mula sa nabasag na paso. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili na nagpapaliwanag tungkol sa isang bagay na mahalaga sa kanya, sa sarili niyang anak. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang labi nang makita niya ang purong pagkamangha sa mga mata ng bata. "Wow!" bulong ni Luntian. Sa sandaling iyon, ang greenhouse ay hindi na isang santuwaryo ng sakit. Naging isang silid-aralan ito, kung saan ang isang ama ay nagsisimulang matuto kung paano magmahal. "Luntian, Alon?" Ang boses ni Hiraya mula sa pintuan ang bumasag sa kanilang sandali. Nakatayo siya roon, ang muka ay puno ng pag-aalala na napalitan ng pagtataka nang makita ang eksena sa harap niya. Nakita niya si Alon, ang CEO na laging formal at nakapustura, na nakaupo sa sahig, may mga lupa sa mamahaling pantalon habang tinuturuan ng kanilang anak. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit nang makita ni Alon si Hiraya, ang ngiti sa kanyang labi ay agad na naglaho. Ang pader, na saglit na gumuho, ay muli niyang itinayo. Tumayo siya, pinagpagan ang kanyang pantalon, at ibinalik ang malamig na maskara sa kanyang mukha. Nabasag niya ang paso. Sabi niya, ang tono ay bumalik sa pagiging formal at walang emosyon. "Bantayan mo siyang maigi sa susunod." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Hiraya. Naglakad siya palabas ng greenhouse, nilampasan ito na parang hindi niya ito kilala, na parang ang sandaling naganap sa loob ay hindi nangyari. Naiwan si Hiraya na nakatingin sa likod ng papalayong si Alon. Ang pag-asang sumilay sa kanyang puso ay muling namatay. Naramdaman ni Luntian ang pagbabago sa hangin at niyakap ang binti ng kanyang ina. Nang gabing iyon, mula sa bintana ng kanyang silid, nakita ni Alon si Hiraya sa hardin sa ibaba. Nakaupo ito sa isang bangko, kasama ang 3 bata na nakapalibot sa kanya, habang nagkukwento ito na may kasamang mga anino na ginagawa ng kanyang mga kamay. Rinig niya ang malakas na halakhak ng mga bata na umaabot hanggang sa kanyang kinaroroonan. Isang pamilya, isang masayang pamilya, at siya nasa itaas, nag-iisa. Naramdaman niya ang isang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, hindi ito sakit. Ito ay isang bagay na mas malala. Inggit, at isang malalim na kalulunod na pakiramdam ng panghihinayang. Isinara niya ang kurtina, tinatalikuran ang tanawing hindi niya kayang aminin na gusto niyang maging bahagi. Para kay Hiraya, ang bawat araw sa Hacienda del Sol ay parang paglalakad sa isang hardin na puno ng mga magagandang bulaklak na may mga nakatagong tinik. Ang bawat sulok ay marangya. Ang bawat pagkain ay masarap. Ang bawat damit na ibinibigay sa kanya ay mamahalin. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay ang malamig na pakikitungo ni Alon at ang nakakalasong kabaitan ng kanyang biyenan, si Imelda de Villa. Si Imelda ay isang dalubhasa sa sining ng pagkukunwari. Sa harap ni Alon at lalo na ni Lola Diwa, siya ang pinakamaalalahanin
at pinakamaunawaing biyenan. Ngunit kapag sila na lang ni Hiraya ang naiiwan, ang kanyang mga salita ay nagiging mga balaraw na nakabalot sa sutla. Isang umaga, pumasok si Imelda sa silid ni Hiraya na may dalang isang eleganteng paper bag. "Hija, may munti akong regalo para sa'yo," sabi nito. Ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Inilabas nito ang isang mamahaling seda na bestida. Malapit na ang anibersaryo ng kumpanya. May party na magaganap. Bilang asawa ng CEO, you must look the part. Hindi na pwedeng basta-basta lang ang iyong isusuot. Naintindihan ni Hiraya ang tunay na kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Hindi ka nababagay dito. Kailangan kitang ayusan para hindi mo ako ipahiya. Ngunit tumangulang si Hiraya at tinanggap ang regalo. "Salamat po, Mama," anya. Ang pilit ng ngiti ay nangangalay na sa kanyang mga labi. Alam niya na walang saysay ang tumanggi. Sa mundong ito, ang bawat kilos niya ay binabantayan. Ang tunay na lason ay nagsimulang kumalat makalipas ang ilang araw. Naglalakad si Alon sa pasilyo patungo sa library nang marinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Mukhang may kausap ito sa telepono at ang boses nito ay puno ng pekeng pag-aalala. "Oo, kumare. Ganoon nga, syempre. Masaya ako para sa anak ko, sa mga apo ko. Pero hindi ko maiwasang mag-alala." Huminto ito sandali, na parang tinitiyak na may nakikinig. Kawawa naman si Alon. Sana lang talaga hindi pera ang habol ng babaeng yan. Alam mo na, 9 na taon siyang nawala. Tapos bigla na lang babalik na may 3 anak. Mahirap hindi mag-isip ng masama. Napatigil si Alon sa labas ng pinto. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang gasolina na ibinuhos sa natutuyong apoy ng kanyang pagdududa. Iyon din ang mga tanong na gumugulo sa isipan niya. Mga takot na hindi niya masabi ng malakas. Ang marinig ito mula sa kanyang ina ay nagbigay buhay sa mga multo ng kanyang nakaraan. Hindi na siya pumasok sa library. Tahimik siyang tumalikod at naglakad paalis. Ang kanyang puso ay mas lalong tumigas. Naramdaman ni Hiraya ang epekto ng lason na yon sa mga sumunod na araw. Ang mga ngiti ng ilang kasambahay ay napalitan ng mga mapanuring tingin. Ang paborito niyang blusa na isusuot sana para sa Parents' Day sa eskwelahan ng mga bata ay biglang nawala sa labahan. Ang sinigang na niluto niya para sa tanghalian, ang paboritong ulam ng mga anak, ay aksidenteng natapon ng isang katulong bago pa man maihain. Maliliit na bagay, ngunit sunod-sunod. Tila sinasabi sa kanya ng buong bahay na hindi siya kabilang. Alam niyang si Imelda ang nasa likod ng lahat. Ngunit wala siyang ebidensya, wala siyang kakampi. Isang gabi, pagod na sa lahat, sinubukan ni Hiraya na humanap ng ilang minutong kapayapaan. Umupo siya sa sala, binubuklat ang isang magazine na nakita niya sa coffee table. Isa itong high-end lifestyle magazine, puno ng mga alahas at mga damit na katumbas na ng ilang taong sahod niya noon. Hindi niya ito pinapangarap, ginagawa niya lang itong pampalipas ng oras, isang pagtakas mula sa kanyang magulong isipan. Sakto namang bumaba si Alon mula sa kanyang opisina sa itaas. Nakita niya si Hiraya na nakatutok sa isang pahina na puno ng mga kumikinang na kwintas na diamante. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang galit at sakit ay muling bumalot sa kanya. Lumapit siya. Ang kanyang anino ay biglang tumabon sa binabasa ni Hiraya. "Nagsisimula ka na bang pumili ng mga gusto mo?" Ang boses ni Alon ay puno ng pangungutya. Nag-angat ng tingin si Hiraya. Nagulat. Nakita niya ang panunumbat sa mga mata nito. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa buong linggo, ay biglang umabot sa sukdulan. Ibinagsak niya ang magazine sa mesa. "Ano?" Sabi ko,
Mukhang nasasanay ka na sa buhay mayaman. Ganyan ba kabilis makalimot? Baka sa susunod, hihilingin mo na sa akin ang isa sa mga yan bilang kabayaran sa 9 na taon. Tumayo si Hiraya. Sa unang pagkakataon, hindi takot o lungkot ang nakita ni Alon sa mga mata niya, kundi apoy. Isang apoy ng nasaktang dignidad. Hindi ko kailangan ng kahit ano sa'yo, Alon. Hindi pera ang dahilan kung bakit ako bumalik. Talaga? Kung gayon, bakit ha? Hamon ni Alon. Lumapit pa ito. Bakit ngayon lang? Bakit noong panahong wala ka ng ibang mapuntahan? Bawat salita ay isang sampal. Napuno ng luha ang mga mata ni Hiraya, ngunit pinigilan niya itong pumatak. Hindi niya ipapakita sa kanya ang kanyang kahinaan. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko, sabi niya. Ang boses ay basag ngunit matatag. Wala rin akong pakialam, sagot ni Alon. Ang tanging alam ko ay ang narito ka ngayon. Sa pamamahay ko, tinatamasa ang pera ko. Sa puntong yon, isang bagay sa loob ni Hiraya ang nabali. Napagod na siyang ipagtanggol ang sarili sa isang taong ayaw makinig. Napagod na siyang umasa na balang araw ay makikita nito ang katotohanan. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, ang lahat ng sakit at pagkabigo ay nasa kanyang boses. Ang tanging gusto ko ay ang paggalang mo. Pero mukhang kahit kailan, hindi mo kayang ibigay yon. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paalis. Bawat hakbang ay mabigat. Iniwan niya si Alon na nakatayo roon. Natigilan sa sinabi niya, habang ang mga salita ni Hiraya ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang malamig at malungkot na katotohanan sa pagitan nilang dalawa. Ang gabi ay dumating kasabay ng isang malakas na bagyo. Ang hangin ay humahagupit sa labas ng bintana ng Hacienda del Sol at ang malalakas na patak ng ulan ay parang mga batong ibinabato sa bubong. Ang panahon sa labas ay isang perpektong salamin ng bagyong namumuo sa loob ng mansyon, lalo na sa pagitan ni Alon at Hiraya matapos ang kanilang masakit na pagtatalo. Hindi mapakali si Hiraya sa kanyang silid. Kahit anong pilit niyang ipikit ang kanyang mga mata. Ang mga mapanumbat na salita ni Alon ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Bumangon siya. Kailangan niyang makita ang kanyang mga anak. Ang kanilang presensya lamang ang tanging nakapagpapakalma sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ng kambal. Ang ilaw mula sa pasilyo ay nagbigay ng sapat na liwanag para makita ang 3 anghel na mahimbing na natutulog sa kani-kanilang kama. Ngumiti siya. Una niyang nilapitan si Sinag, inayos ang kumot nito. Sunod si Luntian na nakayakap sa kanyang paboritong laruang dinosaur. At panghuli, si Amihan, ang pinakatahimik at pinakasensitibo sa 3. Paglapit niya, napansin niyang hindi mapakali ang pagtulog nito. Pawis na pawis ang noo nito at bahagyang namumula. Inilapat ni Hiraya ang kanyang palad sa noo ng bata. Isang nag-aalab na init ang sumalubong sa kanya. Amihan, gising niya sa bata. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Anak, gising! Dumilat ang bata, ngunit ang mga mata nito ay malabo at walang pokus. Sinubukan nitong magsalita, ngunit isang mahinang ungol lang ang lumabas. Biglang nagsimulang manginig ang katawan nito. Dito natuluyang binalot ng takot si Hiraya. Amihan! Anak! Sigaw niya. Ang kanyang sigaw ay halos malunod ng malakas na kulog sa labas. Tumakbo siya palabas ng silid at walang pag-aalinlangang kinalampag ang pinto sa kabilang dulo ng pasilyo. Ang pinto ni Alon. Alon? Tulong! Si Amihan. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto. Si Alon, na nakasuot lang ng pajama pants, ay lumabas na may bakas ng inis sa kanyang mukha, handang magreklamo sa ingay. Ngunit nang makita niya ang purong takot sa mukha ni Hiraya, nawala ang lahat. Anong nangyayari? Si Amihan, nilalagnat. Nanginginig siya, Alon. Walang isa mang salita.
Nagmamadaling tumakbo si Alon papunta sa silid ng mga bata. Kasunod si Hiraya. Ang kanilang mga pader, ang kanilang galit at hinanakit ay gumuho lahat sa harap ng isang mas malaking kalaban, ang takot ng isang magulang. Ang nakita ni Alon ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Amihan ay nanginginig ng husto sa kanyang kama. Ang mga mata ay nakapikit ng mariin. Ito ay higit pa sa simpleng lagnat. Tumawag ka ng ambulansya, utos ni Alon habang kinukuha ang thermometer. Sinubukan ko na. Walang signal ang telepono dahil sa bagyo. Sagot ni Hiraya. Ang luha ay tuloy-tuloy nang bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Tinapat ni Alon ang thermometer. 40 degrees. Masyadong mataas. Tinangka niyang tawagan ang landline. Wala ring linya. Tumingin siya sa bintana. Ang daan ay parang isang ilog. Imposibleng makalabas. Sila ay nakakulong. Sa sandaling iyon, ang makapangyarihang CEO na kayang kontrolin ang lahat ay nawala. Ang natira ay isang ama na walang magawa. Tumingin siya kay Hiraya na ngayon ay humahagulgol na sa tabi ng kama. Anong gagawin natin? Tanong niya. Ang boses ay puno ng desperasyon na hindi pa naririnig ni Hiraya mula sa kanya. Tumingin si Hiraya sa kanya at sa gitna ng kanilang takot, isang bagay ang nagbago. Hindi na sila dalawang magkaaway. Sila ay isang team. Kailangan nating pababain ang lagnat niya. Kumuha ka ng planggana na may maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Ako na ang maghahanap ng gamot. Napatango si Alon at mabilis na kumilos. Walang tanong. Ang kanilang mga galaw ay naging magkakasabay na parang isang sayaw na matagal na nilang hindi ginagawa, ngunit hindi pa rin nalilimutan. Nagpalipas sila ng buong gabi sa tabi ni Amihan. Salitan sila sa paglalagay ng basang bimpo sa noo, braso at binti ng bata. Pinilit nilang painumin ito ng gamot. Bawat ungol ng bata ay parang isang kutsilyo sa kanilang mga puso. Sa mga oras na yon, walang Alon de Villa, ang CEO, at walang Hiraya, ang babaeng umalis. Nandoon lang si Alon at si Hira, dalawang taong nagkakaisa sa iisang layunin, ang kaligtasan ng kanilang anak. May mga pagkakataong nagkakatinginan sila sa gitna ng kanilang ginagawa. At sa mga matang yon, nakikita nila ang parehong pag-aalala, ang parehong takot. May mga sandaling nagkakadikit ang kanilang mga kamay habang inaabot ang bimpo. At ang init ng balat ng isa't isa ay isang kakaibang paalala ng kanilang nakaraan. Habang papalapit ang madaling araw, ang panginginig ni Amihan ay unti-unting humupa. Ang kanyang paghinga ay naging mas kalmado. Bumaba na ang kanyang lagnat. Ang pagod at tensyon ay biglang bumagsak sa kanila. Napasandal si Hiraya sa gilid ng kama. Ang kanyang katawan ay sobrang nanghihina. Si Alon, na nakaupo sa sahig sa tabi niya, ay napabuntong hininga ng malalim. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa wakas dahil sa kaluwagan. Sa sobrang pagod, hindi na malaya ni Hiraya na ang kanyang ulo ay unti-unting bumagsak sa balikat ni Alon. Hindi siya gumalaw. Hinayaan niya lang ito. Ang bigat ng ulo ni Hiraya sa kanyang balikat ay pamilyar at nakakapanibago. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagkakatulog, nagsalita si Hiraya, isang halos hindi marinig na bulong na dulot ng kanyang pagod. Patawad, Alon. Patawad. Narinig ito ni Alon. Malinaw na malinaw. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanyang puso, binasag ang natitirang yelo na bumabalot dito. Anong ibig niyang sabihin? Bakit siya humihingi ng tawad? Ang galit na akala niya ay naroon pa rin ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na kalituhan. Dumating ang umaga at kasama nito ang paghinto ng ulan. Ang sikat ng araw ay nagsimulang pumasok sa bintana, nagdadala ng bagong pag-asa. Si Amihan ay mahimbing nang natutulog, normal na ang paghinga. Tiningnan ni Alon si Hiraya na natutulog pa rin sa kanyang balikat. Ang mukha nito ay payapa, ngunit may bakas ng pagod at lungkot.
Inangat niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Dahan-dahan niyang inilapit ito sa mukha ni Hiraya. Aalisin sana ang ilang hibla ng buhok na tumatakip dito. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Mukhang naging maganda ang gabi ninyo. Napaangat ng tingin si Alon. Nakatayo sa pintuan si Imelda. Ang kanyang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Walang bakas ng pag-aalala para sa apo sa kanyang mukha. Ang nakita ni Alon ay isang matalim at mapanuring tingin. Isang tingin na puno ng galit na hindi niya maintindihan, na nakatuon sa natutulog na si Hiraya sa kanyang balikat. Ang umagang yon, matapos ang gabi ng bagyo, ay nag-iwan ng kakaibang katahimikan sa mansyon. Nagising si Hiraya sa balikat ni Alon at sa isang saglit, sa pagitan ng pagtulog at paggising, naramdaman niya ang isang pahiwatig ng nakaraan. Isang pamilyar na init, isang pakiramdam ng pagiging ligtas. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho nang marinig niya ang malamig na boses ni Imelda. Mabilis siyang umayos ng upo at ang pader sa pagitan nila ni Alon ay muling tumaas. Mas mataas at mas matibay kaysa dati. Bumalik sila sa dati. Ang mga tingin ng puno ng pag-iwas, ang mga salitang hindi binibigkas. Makalipas ang ilang araw, nang tuluyan ng gumaling si Amihan at bumalik na sa normal ang lahat, nilapitan si Hiraya ni Lola Diwa. Ang matanda ay may dalang isang tasa ng tsaa at isang malumanay na ngiti. "Hija, maaari ba akong humingi ng pabor?" Malambing na sabi ng matanda. "May mga lumang gamit sa bodega sa itaas na gusto ko sanang ipahanap. Isang lumang album ng mga litrato. Matagal ko na yung hindi nakikita. Baka maaari mo akong tulungan." Tumango agad si Hiraya. Isang karangalan para sa kanya na pagbigyan ng kahilingan ng nag-iisang tao sa bahay na yon na nagparamdam sa kanya na siya ay welcome. "Sige po, Lola. Hahanapin ko po." Ibinigay ni Lola Diwa sa kanya ang isang kumpol ng mga luma at mabibigat na susi. "Ito ang susi sa bodega. Mag-ingat ka, Hija. Maalikabok doon." May kakaiba sa paraan ng pagtingin ni Lola Diwa sa kanya. Isang tingin na puno ng kahulugan, na parang hindi lang isang album ang pinapahanap nito. Ngunit isinantabi ito ni Hiraya at tinungo ang bodega sa dulo ng pasilyo sa ikatlong palapag. Pagbukas niya ng pinto, isang amoy ng alikabok at nakaraan ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay puno ng mga lumang kasangkapan na natatakpan ng puting tela, mga kahon na nakatambak sa mga sulok at mga bagay na kinalimutan na ng panahon. Sinimulan niyang maghanap. Binuksan niya ang ilang mga kahon na naglalaman lamang ng mga lumang libro at mga pinggan, habang sinusubukan niyang abutin ang isang malaking kahon sa itaas ng isang aparador. Nasagi niya ang isang mas maliit na kahon sa gilid nito. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. "Ay!" bulong niya sa sarili. Lumuhod siya para pulutin ito. Isa itong maliit na baul na gawa sa kahoy. Ang takip nito ay bahagyang bumukas. Dahil sa pagbagsak, nakita niya ang mga dulo ng ilang mga lumang sulat sa loob. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito ng tuluyan. Sa loob ay may mga pinatuyong bulaklak, ilang mga lumang postcard, at isang maliit na kwintas na may pendant na buwan. Ngunit ang nakakuha ng kanyang pansin ay ang isang litrato na nasa ilalim ng lahat. Kupas na ito at medyo naninilaw na sa mga gilid. Kinuha niya ito. At sa sandaling iyon, tumigil ang kanyang paghinga. Ang babae sa litrato ay ang kanyang ina, si Lina Manalastas. Mas bata, ang kanyang nangiti ay mas masaya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang paraan na hindi pa nakikita ni Hiraya noon. At ang lalaking katabi nito, ang braso ay nakaakbay sa kanyang ina, ay hindi niya kilala sa una. Ngunit habang tinititigan niya ang masayang mukha ng lalaki, isang pamilyar na hugis ng panga, isang pamilyar na pares ng mga mata, ang unti-unting lumitaw. Napasinghap siya ng may realisasyon.
Ito ay isang mas batang bersyon ni Don Ricardo de Villa, ang yumaong ama ni Alon. Nabitawan niya ang litrato na parang napaso. Paano? Bakit? Ang kanyang ina ay isang simpleng mananahi mula sa Baryo Pag-asa. Si Don Ricardo ay isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Paano sila nagkakilala? Bakit sila magkasama sa isang litrato na mukhang masaya at malapit sa isa't isa? Ang lahat ng mga kwento ng kanyang ina tungkol sa kanyang simpleng buhay ay biglang kinwestiyon sa kanyang isipan. May tinatago ba ang kanyang ina? Isang sikreto na dinala nito hanggang sa kanyang libingan. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya muli ang litrato. Kailangan niya ng sagot. Isinara niya ang bodega at nagmamadaling bumaba. Ang puso niya ay kumakarera sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa silid ni Lola Diwa. Naabutan niya itong nagbuburda. Lola, tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Nag-angat ng tingin ang matanda at agad na napansin ang litrato sa kanyang kamay. Ang nangiti sa mga labi ni Lola Diwa ay dahan-dahang nawala. Ano po ito, Lola? Bakit? Bakit magkasama ang nanay ko at ang ama ni Alon? Tanong ni Hiraya. Ipinapakita ang litrato. Tinitigan ni Lola Diwa ang litrato ng matagal. Isang malalim na lungkot ang gumuhit sa kanyang mukha. Ibinaba niya ang kanyang pananahi at bumuntong hininga. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon sa nakaraan, Hija. Mahinang sabi nito, hindi tumitingin sa mga mata ni Hiraya. Pero Lola, kailangan ko pong malaman. Pagpupumilit ni Hiraya. Umiling lang ang matanda. Hindi sa akin dapat manggaling ang kasagutan na po. Mag-ingat ka. Bigong lumabas si Hiraya sa silid ni Lola Diwa. Ang isipan ay mas lalong naguluhan. Hawak-hawak pa rin niya ang litrato. Nakatitig dito na parang isang palaisipan na hindi niya kayang buuin. Habang naglalakad siya sa pasilyo, hindi niya namalayan ang taong nakatayo sa dulo nito. Tahimik na nagmamasid. Nang mag-angat siya ng tingin, nagtama ang kanilang mga mata. Si Imelda. Ang tingin ni Imelda ay hindi nakatuon sa mukha ni Hiraya. Diretso itong nakapako sa litrato na hawak niya. Sa isang iglap, nawala ang maskara ng kabaitan sa mukha ni Imelda. Ang nakita ni Hiraya ay isang bagay na mas totoo at mas nakakatakot. Isang tingin na puno ng matinding galit at pagkamuhi. Dahan-dahang naglakad si Imelda palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat. Ang pekeng ngiti nito ay bumalik. Ngunit ngayon, ay mas mukha na itong isang ngisi. Huminto ito sa mismong harap ni Hiraya. Ang mga mata nito ay hindi pa rin inaalis sa litrato. Ang boses nito ay matamis, ngunit puno ng lason. Anong ginagawa mo, hawak ang litrato ng babaeng yan? Para kay Imelda de Villa, ang pagkakatuklas ni Hiraya sa litrato ay hindi isang aksidente. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Ang babaeng iyon at ang dugo ng ina nito ay isang multo na bumalik upang sirain ang perpektong pamilya na binuo niya sa kasinungalingan. Kailangan na niya itong tapusin. Habang si Alon ay nasa opisina, isinagawa ni Imelda ang kanyang huling pinakamalupit na plano. Sa kabilang banda, si Hiraya ay nalulunod sa kalituhan. Ang pagkadiskubre sa litrato at ang reaksyon ni na Lola Diwa at Imelda ay nag-iwan sa kanya ng mas maraming tanong kaysa sagot. Kaya naman nang makatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero, agad siyang nag-alerto. Kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa iyong ina, na si Lina, makipagkita ka sa akin. Mag-isa kang pumunta. Cafe Kalinaw, 3 p.m. Ito na ba ang sagot na hinihintay niya? Kahit na may pag-aalinlangan, mas nanaig ang pagnanais niyang malaman ang katotohanan. Nagpaalam siya na mamimili lang ng gamit para sa eskwela ng mga bata at maingat na umalis ng mansyon. Pagdating niya sa Cafe Kalinaw, isang simpleng coffee shop sa bayan, nakita niya ang isang lalaking nasa edad 40, nakaupo sa isang sulok. Ito ang nag-text sa kanya. Ikaw ba? Tanong ni Hiraya. Umupo ka.
sabi ng lalaki. Hindi nagpakilala. Wala akong masyadong oras. Alam kong naghihirap ka. Alam kong kailangan mo ng tulong. Ang gusto ko lang malaman ay ang tungkol sa nanay ko. Giit ni Hiraya. Ngumisi ang lalaki. Ang nakaraan ay nakaraan na. Isipin mo ang kinabukasan ng mga anak mo. Inilabas nito ang isang makapal na puting envelope at itinulak ito sa ibabaw ng mesa. Ito, tulong para makapagsimula kayo muli. Malayo dito. Napatitig si Hiraya sa envelope na puno ng pera. Bigla niyang naintindihan. Ito ay isang patibong. Hindi ko kailangan ng pera mo. Mariin niyang sabi. Kunin mo na, sabi ng lalaki. Ang boses ay may halong pagbabanta. Pilit nitong inilagay ang envelope sa kamay ni Hiraya. Sa di kalayuan, mula sa kabilang kalye, isang kamera ang nakapokus sa kanila. Isang mabilis na pag-click, isa pa. Ang bawat anggulo ay nakuha. Ang pag-uusap, ang pag-abot ng envelope, ang paghawak ni Hiraya rito. Perpekto. Samantala, sa tuktok ng De Villa Corporation Building, sinusubukan ni Alon na mag-focus sa trabaho. Ngunit ang mga imahe mula sa gabing nilagnat si Amihan ay patuloy na bumabalik. Ang takot sa mga mata ni Hiraya, ang bigat ng ulo nito sa kanyang balikat, ang bulong nito ng patawad. Isang staff ang pumasok sa kanyang opisina. Sir, may nagpadala po nito para sa inyo. Anonymous daw po. Inilapag nito ang isang plain brown envelope sa kanyang mesa. Kinuha ito ni Alon, puno ng pagtataka. Pagbukas niya, isang serye ng mga litrato ang laman. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Si Hiraya, nakaupo sa isang cafe, kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. At sa huling litrato, ang pinakamasakit sa lahat. Si Hiraya, hawak ang isang envelope ng pera mula sa lalaki. Sa ilalim ng mga litrato, may isang maliit na papel na may nakasulat na mga salita na tila isinulat para lasunin ang kanyang kaluluwa. Hindi pa rin siya nagbabago. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sana lang hindi pera ang habol ng babaeng yan. Ang sakit ng pag-iwan sa kanya, 9 na taon na ang nakalipas ay bumalik. Mas matindi, mas masakit. Ang lahat ng pag-aalinlangan, ang lahat ng pag-asa na namuo sa kanyang puso sa mga nakaraang araw ay biglang naging abo. Ang katibayan ay nasa kanyang mga kamay. Malinaw, hindi mapagkakaila. Nanginig ang kanyang mga kamay sa galit. Ginamit na naman siya. Niloko na naman siya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso noon, ang inang pinilit niyang tanggapin para sa kanyang mga anak, ay isa palang kasinungalingan. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang kanyang car keys at nagmamadaling umalis ng opisina. Ang kanyang pagmamaneho pauwi ay mabilis at walang ingat. Isang salamin ng kaguluhan sa kanyang isipan. Ang tanging nakikita niya ay ang mga litrato, ang imahe ni Hiraya na tumatanggap ng pera. Pagdating niya sa mansyon, bumaba siya ng sasakyan na parang isang bagyo. Hindi niya pinansin ang mga bumabating katulong. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. Hiraya! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Si Hiraya, nakadarating lang din, ay nasa sala. Kausap si Imelda na may ngiti ng isang nagtagumpay. Nang makita ni Alon si Hiraya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa nakikita ni Hiraya kailanman. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Sa halip, ibinagsak niya ang mga litrato sa coffee table sa harap nito. Kumalat ang mga ito na parang mga barahan ng kasalanan. Ano to? Tanong niya niya, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Napatitig si Hiraya sa mga litrato. Ang kanyang mukha ay namutla. Alon, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Tumawa si Alon. Isang tawang walang kagalakan, puno ng pait.
Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Malinaw na ang lahat. Lumuhod si Hiraya para pulutin ang mga litrato. Hindi totoo yan. Patibong yan. Ngunit hindi na nakikinig si Alon. Ang kanyang sakit ay naging isang bulag na galit. Tinitigan niya si Hiraya na parang ito ang pinakaduming bagay na nakita niya. Kaya ka ba bumalik? Dahil naubos na ang pera ng mga lalaki mo? Ang kanyang mga salita ay mga latigo. Sabihin mo, lumapit pa siya. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Magkano ka? Isang matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Alon. Ang sampal ay nagpatahimik sa buong silid. Napatitig si Alon kay Hiraya. Gulat. Ang isang kamay ay nasa kanyang namumulang pisngi. Si Hiraya ay nakatayo na ngayon. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit, kundi ng isang pinal na desisyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alon. Ang kanyang boses ay malamig at basag. Tapos na tayo, Alon. Tapos na talaga. Hindi na lumingon si Hiraya. Matapos niyang sabihin ang mga salitang tumapos sa lahat, tumalikod siya at naglakad paalis. Bawat hakbang palayo kay Alon, palayo sa sala kung saan nakakalat ang mga litrato ng kasinungalingan, ay parang isang hakbang sa ibabaw ng mga bubog. Ngunit hindi niya ipinakita ang sakit. Dumiretso siya sa kanyang silid, isinara ang pinto, at doon lamang niya hinayaang bumagsak ang kanyang katawan at ang kanyang mga luha. Sumandal siya sa malamig na pinto. Ang katawan ay nanginginig sa halo-halong emosyon, galit, sakit, at isang matinding pagkadurog ng puso. Ang mga salita ni Alon, "Magkano ka?" ay parang lason na paulit-ulit na tumatagos sa kanyang pagkatao. Ilang oras siyang umiyak sa dilim, hinahayaang ubusin ng lungkot ang bawat piraso ng kanyang lakas. Ngunit nang maubos na ang kanyang mga luha, isang bagay ang pumalit dito. Isang malinaw at hindi matitinag na desisyon. Dahan-dahan siyang bumangon. Lumakad siya patungo sa silid ng kanyang mga anak. Binuksan niya ang pinto ng walang ingay at pinagmasdan ng tatlong natutulog na anghel. Si Sinag na may bahagyang namngiti sa labi, si Amihan na mahigpit ang yakap sa unan, at si Luntian na payapang humihinga. Ang mga inosenteng mukha nila ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng tapang na kailangan niya. Lumuhod siya sa tabi ng kanilang mga kama at hinaplos ang kanilang mga buhok. Hindi niya sila pwedeng hayaang lumaki sa isang tahanan kung saan ang kanilang ina ay nilalapastangan. Hindi niya sila pwedeng hayaang masaksihan ang isang pag-ibig na puno ng lason at pagdududa. Kailangan niyang protektahan sila, hindi lang mula sa masamang mundo sa labas, kundi mula mismo sa kanilang ama. Hindi na sapat ang buo at marangyang pamilya kung ang kapalit naman ay durog na pagkatao. Ito na ang katapusan. Kailangan na nilang umalis. Tahimik siyang lumabas ng silid at kumatok sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Ang pinto ni Lola Diwa. Bumukas ito kaagad na parang inaasahan na siya ng matanda. "Lola," bulong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay paos dahil sa pag-iyak. Walang salitang hinila siya ni Lola Diwa papasok sa silid. Niyakap siya nito ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ni Hiraya ang lahat ng pag-unawa at suporta na hindi niya nakuha mula sa iba. "Alis na po kami," sabi ni Hiraya, humihiwalay sa yakap. Hindi sinubukan ni Lola Diwa na pigilan siya. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may pagtanggap. "Alam ko, Hija." Pumunta ang matanda sa kanyang aparador at kumuha ng isang sobre. Inabot niya ito kay Hiraya. "Hindi ito marami, ngunit sapat na para makapagsimula kayo. Isang maliit na tulong." "Lola, hindi ko po matatanggap yan." "Shhh," sabi ni Lola Diwa. Inilalagay ang isang daliri sa labi ni Hiraya. "Huwag mo akong tanggihan.
Gawin mo ito para sa mga apo ko. Maghahanap ka ng isang lugar kung saan maaari silang lumaki ng payapa. Tinitigan siya ng matanda sa mata. Mag-iingat ka, Hija. Alam ng Diyos ang katotohanan. Tumango si Hiraya, niyakap ang sobre sa kanyang dibdib. Salamat po. Salamat po sa lahat. Mabilis at tahimik ang kanyang mga kilos. Kumuha siya ng ilang malalaking bag at inilagay ang mga damit nila ng mga bata, mga laruan, at ilang mahahalagang gamit. Bawat bagay na dinadampot niya ay isang paalam sa buhay na sinubukan niyang buuin. Nang handa na ang lahat, ginising niya ang 3 bata. Sila ay naguguluhan at inaantok. Mama, saan po tayo pupunta? Tanong ni Sinag. Kinukusot ang kanyang mga mata. Ngumiti si Hiraya. Isang ngangiting pilit na pilit para itago ang sakit. Magkakaroon tayo ng isang biglaang adventure, mga anak. Isang sikretong paglalakbay. Hinawakan niya ang kanilang maliliit na kamay at inakay sila palabas ng silid. Ang buong mansyon ay natutulog. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga yabag sa makintab na sahig at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Pagdating nila sa malawak na sala, huminto siya. Tumingin siya sa paligid sa huling pagkakataon. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinubad ang singsing sa kanyang daliri. Ang malamig na ginto, ang simbolo ng kanilang kasunduan sa papel. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesang gawa sa salamin, sa gitnang-gitna kung saan siguradong makikita ito. Ang liwanag ng buwan mula sa bintana ay nagbigay dito ng isang huling, malungkot na kislap. Hindi na siya lumingon. Dinala niya ang kanyang mga anak sa dilim, palabas ng malaking pinto, palayo sa Hacienda del Sol, at palayo sa buhay na nagdulot sa kanya ng walang katapusang sakit. Samantala, sa master's bedroom, binuksan ni Alon ang pangatlong bote ng alak. Ang sampal ni Hiraya ay masakit, ngunit mas masakit pa ang mga huling salita nito. Tapos na tayo, paulit-ulit, para itong sirang plaka sa kanyang isipan. Uminom siya para makalimot. Uminom siya para pamanhirin ang sakit, hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng kadiliman at ng alak. Nagising siya sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Masakit ang kanyang ulo, tuyo ang kanyang lalamunan. Bumangon siya, naguguluhan, at doon niya napansin ang isang kakaibang katahimikan. Wala ang karaniwang ingay ng mga batang naglalaro. Wala ang tunog ng kanilang mga halakhak. Bumaba siya sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat. "Yaya! Yaya!" tawag niya. Walang sumasagot. Ang buong bahay ay tahimik na parang isang libingan. At pagdating niya sa sala, nakita niya ito. Isang maliit, kumikinang na bagay sa gitna ng salaming mesa. Ang kanilang singsing sa kasal. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas matindi kaysa sa sakit ng kanyang hangover. Tumakbo siya. Mabilis, paitaas. Pinasok niya ang silid ng mga bata. Ang mga kama ay maayos na, masyadong maayos. Ang mga aparador ay bahagyang nakabukas at nakita niyang may mga nawawalang damit. Walang sinag, walang amihan, walang luntian. Pumunta siya sa silid ni Hiraya. Bukas ang pinto, walang laman. Maliban sa amoy ng kanyang pabango na naiwan sa hangin. Bumalik siya sa pasilyo, ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang kanyang puso ay kumakarera sa isang bilis na nakakatakot. Hiraya. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng purong gulat at takot. Sinag! Amihan! Luntian! Ang tanging sumagot sa kanya ay ang aling-aungaw ng kanyang sariling boses sa loob ng malaki at walang laman na mansyon. Sa sandaling iyon, natanto ni Alon na ang pakiramdam ng pagiging iniwan sa pangalawang pagkakataon, ang sakit ng kawalan na iniwan ng kanyang mga anak, ay 100 beses na mas masakit kaysa sa anumang sakit ng pagkakanulo na naramdaman niya noon.
Ang mga sumunod na oras ay isang malabong panaginip para kay Alon. Pinakilos niya ang kanyang mga tauhan para hanapin si Hiraya at ang mga bata. Bawat ospital, bawat terminal ng bus, bawat posibleng lugar na maaring puntahan ni Hiraya ay kanyang ipinasuri. Ngunit wala. Para silang isang bula na bigla na lang naglaho. Ang galit na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng isang lumalagong takot at desperasyon. Ang mansyon, na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay isang malaking kulungan ng kanyang kalungkutan. Sa kanyang pagpapanik, isang tao lang ang naisip niyang maaaring may alam ang kanyang lola. Natagpuan niya si Lola Diwa sa hardin, kalmadong nagdidilig ng mga rosas na para bang isang ordinaryong umaga lang. "Lola, alam niyo ba kung nasaan sila?" Tanong ni Alon. Ang boses ay pagod at puno ng pag-aalala. "Sabihin niyo sa akin, nagpaalam ba siya sa inyo?" Dahan-dahang ibinaba ni Lola Diwa ang kanyang pandilig. Tumingin ito sa kanyang apo, hindi nang may galit, kundi nang may awa. "At kung alam ko man, Alon, sa tingin mo ba ay sasabihin ko sa'yo, matapos ang lahat ng ginawa mo?" Ang mga salita ng kanyang lola ay tumama sa kanya. "Pero Lola, mga anak ko sila. At siya ang kanilang ina," sagot ng matanda. Ang boses ay matatag. "Isang ina na sinaktan mo at hinusgahan ng walang basihan. Hayaan mo muna sila, Alon. Kailangan nila ng kapayapaan." "Hindi! Hindi ako papayag!" sigaw ni Alon. Ang kanyang pagkontrol ay tuluyan nang nawala. Hindi na nagsalita pa si Lola Diwa. Sa halip, kinuha nito ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang luma at kinakalawang na susi. Inilahad niya ito sa kanyang apo. "Ano to?" naguguluhang tanong ni Alon. "Ang susi sa opisina ng iyong ama." Simpleng sagot ng matanda. Marahil, ang mga sagot na hinahanap mo ay hindi nasa kasalukuyan, kundi nasa nakaraan na matagal mo nang tinalikuran. Umalis si Lola Diwa, iniwan si Alon na nakatayo roon, hawak ang susi, ang isipan ay puno ng tanong. Ang opisina ng kanyang ama. Ito ay isang silid na ipinagbawal ni Imelda na pasukin ni Numan mula nang mamatay si Don Ricardo. Sabi niya, bilang respeto. Ngunit ngayon, nagsimulang magduda si Alon. Dala ng isang hindi maipaliwanag na puwersa, tinungo niya ang silid na yon. Ang pinto ay gawa sa matigas na kahoy na natatakpan ng alikabok. Isinuksok niya ang susi sa seradura. Pinihit niya ito. Bumukas ang pinto na may kasamang mahinang langit-ngit. Ang amoy ng lumang papel at tabako ang sumalubong sa kanya. Ang lahat ay nasa ayos pa rin, na parang naghihintay lang sa pagbabalik ng kanyang ama. Ang malaking mesa, ang mga libro sa estante, ang isang portrait niya at ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Naglakad siya papasok, ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga bagay-bagay na parang bumabalik sa isang panahong mas simple. Sa kanyang paglilibot, isang bagay sa ilalim ng mesa ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang malaki at mabigat na baul na gawa sa kahoy. Hinila niya ito palabas, nakakandado. Sa inis at determinasyon, kumuha siya ng isang letter opener at pinuwersang buksan ito. Bumigay ang kandado. Pagbukas niya ng takip, mga lumang dokumento ng negosyo ang laman. Aalis na sana siya sa pagkadismaya, ngunit may nahagip ang kanyang mata sa ilalim ng lahat. Isang maliit na cassette tape. Kinuha niya ito. Ang label nito ay isinulat ng kamay, sulat ng kanyang ama. Ang mga salita ay simple, ngunit nagpatigil sa kanyang mundo. Para kay Alon. Mabilis siyang naghahanap sa mga lumang gamit at nakakita ng isang lumang cassette player sa isang drawer. Nanginginig ang mga kamay na ipinasok niya ang tape. Pinindot niya ang play. Isang mahinang tunog ng static ang unang narinig. At pagkatapos, ang boses ng kanyang ama. Ngunit hindi ito ang malakas at makapangyarihang boses na naaalala niya.
Ito ay mahina, pagod at puno ng pagsisisi. Anak, kung pinakikinggan mo ito, marahil ay matagal na akong wala. May mga bagay, may mga kasalanan akong kailangan kong aminin sa'yo. Mga kasalanang hindi ko kayang dalhin sa aking hukay. Nanigas si Alon. Ipinagpatuloy ng boses sa tape ang pagsasalaysay. Maraming taon na ang nakalipas. Bago ko pa nakilala ang iyong ina, may isang babaeng minahal ako ng tapat. Ang pangalan niya ay Lina. Si Lina manalastas, ngunit ako'y duwag. Mas pinili ko ang yaman at kapangyarihan na alok ng pamilya ng iyong ina. Iniwan ko siya. Sinaktan. Huminto ang boses na tila naghahanap ng hininga. Narinig ni Alon ang mahinang pag-ubo. Ngunit ang pinakamalaking kasalanan ko ay hindi ang pag-iwan sa kanya. Nang malaman ng iyong ina, si Imelda ang tungkol sa amin, ginawa niya ang lahat para sirain si Lina. Ginamit niya ang pera, ang impluwensya. Hanggang sa wala nang natira kay Lina, kundi ang kanyang dignidad. At kahit iyon, sinubukan niyang kunin. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Alon. Hiraya, Lina manalastas, ang litrato, biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. At pagkatapos ay dumating si Hiraya, ang anak ni Lina. Nang malaman ng iyong ina na iniibig mo ang anak ng babaeng kinamumuhian niya, para siyang nagising na isang halimaw. Siya ang nag-utos sa akin na kausapin si Hiraya noong araw bago ang kasal ninyo. Tinakot namin siya, Alon. Sinabi namin na sisirain namin ang buhay mo, ang kumpanya, ang lahat ng pinaghirapan mo kung hindi siya lalayo. Pinapili namin siya sa pagitan ng pag-ibig niya sa iyo at ng iyong kinabukasan. At pinili ka niya, anak. Pinili ka niya sa paraang hindi ko nagawa para sa ina niya. Umalis siya para iligtas ka. Isinakripisyo niya ang sarili niyang kaligayahan para sa iyo. Isang malakas na paghikbi ang narinig mula sa tape, ang tunog ng isang lalaking tuluyang nadurog. Patawarin mo ako, Alon. Patawarin mo ang karuwagan ko. At patawarin mo si Hiraya. Wala siyang kasalanan. Ang tunay na lason sa pamilyang ito ay ang pagmamahal na kayang pumatay, ang pagmamahal ng iyong ina. Nagtapos ang tape. Ang tanging naririnig na lang ay ang mahinang pag-ikot ng kaset. Nabitawan ni Alon ang player. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na boses ng kanyang ama, ang katotohanang sumisira sa bawat pundasyon ng kanyang buhay. 9 na taon. 9 na taon ng galit. 9 na taon ng pagkamuhi sa maling tao. Ang babaeng inakala niyang traidor ay ang taong pinakamatinding nagmahal sa kanya. Ang inang inakala niyang nagpoprotekta sa kanya ay ang taong sumira sa kanyang buhay. Isang ungol ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang tunog na halo-halong sakit, galit, at isang hindi masukat na pagsisisi. Sinuntok niya ang pader na gawa sa kahoy, hindi alintana ang sakit sa kanyang mga kamao. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng apoy. Hindi na ito ang bulag na galit ng nakaraan, kundi ang malinaw na apoy ng katotohanan. Mabilis siyang lumabas ng silid. Ang cassette tape ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay na parang isang banal na relikya. Pagbaba niya sa hagdanan, naroon ang kanyang ina. Nakatayo sa paanan nito, naghihintay, na parang alam nitong darating ang sandaling ito. Ang kanyang postura ay perpekto pa rin. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maikakaila ang takot. "Saan ka nanggaling, anak?" tanong ni Imelda. Ang boses ay sinusubukang maging normal. Hindi sumagot si Alon. Naglakad lang siya papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng kahulugan. Huminto siya sa mismong harap nito. Itinaas niya ang cassette tape. "Nakinig lang ako sa isang kwento, Ina," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit.
Nakita ni Imelda ang tape at ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Naging puti ito na parang papel. Saan mo nakuha yan? Sa isang baul na puno ng kasinungalingan, sagot ni Alon. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tindi ng sakit. Lahat ng taon na ito, ipinagkait mo sa akin ang lahat. Ginawa ko lang yon para protektahan ka, sigaw ni Imelda. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Protektahan? Tumawa si Alon, isang tawang puno ng pait. Sinira mo ako. Sinira mo kami. Tinitigan niya ang kanyang ina, ang babaeng minahal, at iginalang niya ng buong buhay. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero. Bakit, ina? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Ang tanong ay hindi lang para sa kanyang ina. Ito ay para sa sansinukob, para sa tadhana. Bakit mo ginawa to? Ang tanong ni Alon ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang akusasyon na hindi kayang sagutin ng simpleng salita. Proteksyon? Muling ulit ni Imelda. Ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. Oo, proteksyon para sa pangalan natin. Ang pamilya Manalastas, sila ay isang kahihiyan. Isang dumi na kailangang linisin. Ang ina niya ay isang, "Huwag mong ituloy," sigaw ni Alon. Ang kanyang boses ay dumagundong sa buong mansyon. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan nila sa marumi mong bibig. Sa gitna ng kanilang sigawan, isang boses ang pumagitna, kalmado ngunit may bigat. Tama na, Imelda. Si Lola Diwa. Nakatayo ito sa paanan ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng pag-aalinlangan. Lumakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay isang hatol. Nakita ko ang lahat, Imelda, sabi ng matanda. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa naguguluhang di Alon. Narinig ko kung paano ninyo pinagplanuhan ni Ricardo na takutin ang bata. Narinig ko kung paano mo ipinagdiwang ang kanyang pag-alis. Nananahimik ako sa loob ng 9 na taon, umaasang magbabago ka, umaasang mananaig ang konsensya mo. Ngunit nagkamali ako. Ang kasakiman mo sa dangal ay mas matimbang pa kaysa sa kaligayahan ng sarili mong anak. Para kay Imelda, ang mga salita ni Lola Diwa ang huling dagok. Ang nag-iisang tao na iginagalang niya sa pamilya ay kinontra na siya. Ang lahat ng kanyang mga pader ay gumuho. Hindi, bulong ni Imelda, na pailing-iling. Ginawa ko lang ang nararapat. Para sa pamilya, para sa'yo, Alon. Umiling si Alon. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Hindi mo to ginawa para sa akin. Ginawa mo to para sa sarili mo. Tumalikod siya. Hindi na niya kayang manatili pa sa bahay na yon, sa piling ng mga taong sumira sa kanya. Saan ka pupunta, anak? Humahagulgol na tanong ni Imelda. Huminto si Alon sa may pinto. Ngunit hindi siya lumingon. Hahanapin ko ang pamilya ko, ang totoong pamilya ko. Pagkasabi niyon, lumabas siya at hindi na lumingon pa. Naiwan si Imelda na napaluhod sa sahig. Ang kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa malaki at malamig na mansyon. Isang reyna na nawalan ng kaharian. Hindi alam ni Alon kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang mahanap si Hiraya. Ang kanyang isipan ay isang blangkong papel na sinusulatan ng paulit-ulit ang salitang patawad. Nagmaneho siya ng walang direksyon. Ang tanging gabay ay ang desperasyon. Tinawagan niya ang lahat ng kanyang mga kontak. Nagpadala siya ng mga tao sa lahat ng lugar na posibleng may koneksyon kay Hiraya. Ngunit walang nakakaalam. Pagkatapos ay isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang kwento ni Hiraya noon tungkol sa lugar kung saan siya lumaki. Isang lugar na simple at payapa. Isang lugar na tinatawag niyang tahanan. Baryo Pag-asa. Itinuon niya ang manibela
patungo sa direksyon ng maliit na probinsyang yon sa tabi ng dagat. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay isang paglalakbay pabalik sa nakaraan, isang pag-alis sa kanyang marangyang mundo patungo sa mundo ni Hiraya. Pagdating niya sa Baryo Pag-asa, ang marangya niyang sasakyan ay tila isang dayuhan sa gitna ng mga simpleng bahay at maalikabok na kalsada. Nagtanong-tanong siya, ipinapakita ang litrato ni Hiraya sa kanyang telepono. Isang matanang tindera ang nakakilala sa kanya. Ah, si Hira? Ang anak ni Lina? Oo, bumalik siya. Doon lang sa dulo ng kalsadang yan, sa lumang bahay nila. Sinundan ni Alon ang direksyon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. At doon, nakita niya ito. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at semento. Simple ngunit malinis. Sa labas, may sampayan na puno ng mga damit. At nandoon si Hiraya. Nakatayo siya, isinasampay ang mga damit ng mga bata. Ang araw ay malapit ng lumubog. At ang ginintuang liwanag nito ay tumatama sa kanyang mukha. Mukha siyang pagod, ngunit payapa. Sa di kalayuan, naghahabulan sina Sinag at Luntian sa damuhan, habang si Amihan ay tahimik na nagbabasa sa isang upuan. Sila ay masaya, sila ay buo, kahit wala siya. Ang tanawing iyon ang dumurog sa natitirang piraso ng puso ni Alon. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan, nagsimulang umambon. Hindi niya ito pinansin. Naglakad siya papalapit, bawat hakbang ay isang pakikibaka. Napansin siya ni Hiraya. Ang nasa ang ngiti sa labi nito ay nawala. Ang kapayapaan sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat at sakit. Mabilis niyang tinawag ang mga bata, papasok sa bahay. Humarap siya kay Alon na parang isang pader na handang protektahan ang kanyang teritoryo. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang boses ay malamig. Hindi sumagot si Alon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad hanggang sa ilang hakbang na lang ang layo niya. Ang ambon ay naging isang banayad na ulan. At doon, sa harap niya, sa basang lupa ng Baryo Pag-asa, lumuhod ang makapangyarihang si Alon de Villa. Ang putik ay dumikit sa kanyang mamahaling pantalon. Ang ulan ay bumasa sa kanyang buhok at damit. Ngunit wala siyang pakialam. Tumingala siya kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong pagsisisi. Hiraya, basag ang kanyang boses. Nalaman ko na ang lahat. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata, humahalo sa patak ng ulan. Ang tape ni Papa. Narinig ko ang lahat. Ang sakripisyo mo, ang kasinungalingan nila, ang kasalanan ko. Hindi siya makabuo ng isang buong pangungusap. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napakatindi. Bulag ako, Hiraya. Isang tanga, isang duwag, ang lahat ng sakit na dinanas mo. Ako ang may kasalanan. Ang bawat masasakit na salitang binitawan ko, patawarin mo ako. Hindi siya humihingi ng tawad bilang isang CEO, hindi bilang isang De Villa, kundi bilang si Alon, ang lalaking durog na durog sa harap ng babaeng sinira niya. Patawarin mo ako, Hira. Pakiusap. Si Hiraya ay nakatayo lang doon, hindi gumagalaw. Hinahayaan ng ulan na basain siya. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Ngunit ang mga luha ay nagsimula na ring mamuo sa kanyang mga mata. Humahalo rin sa ulan na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nakita niya ang lalaking minahal niya noon, nawawala sa ilalim ng bigat ng kanyang pagsisisi. Hindi siya nagsalita. Sa halip, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, dahan-dahan niyang inilahad ang kanyang kamay. Isang simpleng kilos, isang alok. Hindi ng pagpapatawad, hindi ng pangako, kundi ng pag-unawa. Inaalok niya ang kanyang kamay para tulungan siyang tumayo. Tinanggap ni Alon ang kamay ni Hiraya. Ang init nito sa gitna ng malamig na ulan ay parang isang pangako. Isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Tinulungan siya nitong tumayo. At sa loob ng ilang sandali, nanatili lang silang nakatayo roon,
Basang-basa, nakatingin sa isa't isa, hinahayaang ang ulan ang maghugas sa mga sugat ng nakaraan. Alam ni Alon na ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na makukuha sa isang iglap. Ito ay isang proseso, isang mahabang paglalakbay, at handa siyang lakarin iyon gaano man kahirap. Kinabukasan, hindi niya pinilit si Hiraya na bumalik sa mansyon. Alam niyang ang Hacienda del Sol ay isang simbolo ng sakit para dito. Sa halip, gumawa siya ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat, lalo na ng kanyang mga empleyado sa Maynila. Nag-file siya ng indefinite leave of absence mula sa kumpanya. Ipinasa ang pansamantalang pamamahala sa kanyang pinagkakatiwalaang COO. Pagkatapos, bumili siya ng isang maliit na bahay sa Baryo Pag-asa. Ilang kanto lang ang layo mula sa bahay ni Hiraya. Ang CEO na sanay sa mga penthouse at mamahaling sasakyan ay nanirahan sa isang simpleng bahay na may 2 silid kung saan ang tunog ng alon ang kanyang alarm clock sa umaga. Ang una niyang naging bisita ay si Hiraya. Nagdala ito ng isang bandehado ng mainit na pandesal. "Hindi mo kailangang gawin to, Alon," sabi ni Hiraya. Inilapag ang tinapay sa maliit na mesa. "Hindi mo kailangang talikuran ng buhay mo. Pero kailangan kong gawin to," sagot ni Alon. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Hindi ko na kayang mamuhay sa kasinungalingan. At isa pa, ito na ang buhay ko ngayon." Tumingin siya sa labas ng bintana, sa direksyon ng bahay ni Hiraya. "Ang buhay ko ay kung nasaan ang pamilya ko." At sinimulan ni Alon ang kanyang panunuyo. Hindi sa pamamagitan ng mga mamahaling regalo o mga engrandeng kilos. Sinimulan niya ito sa maliliit na bagay. Tuwing umaga, nag-iiwan siya ng isang basket ng sariwang prutas sa pintuan ni Hiraya. Nalaman niya mula sa isang tindera kung anong oras dinadala ng mangingisda ang mga bagong huli at sinisigurado niyang nakakakuha siya ng pinakasariwang isda para sa kanila. Sinimulan niyang maging isang ama. Isang hapon, nakita niyang umiiyak si Sinag dahil nagkabuhol-buhol ang kanyang buhok. Si Hiraya ay abala sa paglalaba. Lumapit si Alon. "Halika, ako na." Sa una, ang kanyang malalaking mga daliri ay naging clumsy. Mas nasasaktan niya ang bata kaysa sa pag-aayos. Ngunit hindi siya sumuko. Pinanood niya ang mga tutorial sa kanyang telepono. Kumuha siya ng suklay at maingat. Dahan-dahan, tinanggal ang bawat buhol hanggang sa maging makinis na muli ang buhok ni Sinag. Pagkatapos, sinubukan niyang tirintasin ito. Ang resulta ay isang magulo at nakakatawang tirintas, ngunit ang nangiti sa mukha ni Sinag ay hindi mababayaran. Nanonood lang si Hiraya mula sa malayo. Ang puso niya ay unti-unting lumalambot. Nalaman niyang mahilig maglaro ng bola, si Luntian. Bumili siya ng bola at tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho ni Hiraya, sa maliit na patahian na pinasukan nito, naglalaro sila sa dalampasigan. Tinuruan niya itong sumipa, sumalo, at tumakbo. Sa kanilang paglalaro, nakikita ni Alon ang saya sa mga mata ng kanyang anak at sa bawat halakhak nito, isang piraso ng yelo sa kanyang puso ang natutunaw. Ang pinakamalaking hamon ay si Amihan, ang tahimik at mapagmasid. Isang araw, nakita niya itong nakaupo sa ilalim ng isang puno. Seryosong gumuguhit sa kanyang kwaderno. Lumapit si Alon at umupo sa tabi nito. "Anong ginuguhit mo?" tanong niya. Hindi sumagot si Amihan. Ipinakita lang nito ang kanyang iginuhit. Ito ay isang larawan ng 5 tao na magkakahawak kamay sa dalampasigan. Isang tatay, isang nanay, at 3 anak. Sa itaas nito, may isang malaking araw na nakangiti. Tumingin si Alon sa guhit at pagkatapos ay sa kanyang anak. "Balang araw, anak," bulong niya. "Balang araw, magiging ganito tayo." Ni isang gabi, pagkatapos matulog ng mga bata, inanyayahan ni Alon si Hiraya na maglakad sa dalampasigan. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay kislap sa mga alon.
Naglakad sila nang walang imikan sa una, pinakikinggan lang ang tunog ng dagat. Masaya sila, basag ni Hiraya sa katahimikan. Sana nga, sagot ni Alon. Huminto si Hiraya at humarap sa kanya. Bakit mo ginagawa ang lahat ng to, Alon? Ang pag-alis sa trabaho, ang paglipat dito. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Huminto rin si Alon at tumingin ng diretso sa mga mata nito. Hindi ko to ginagawa para patunayan ang sarili ko. Ginagawa ko to dahil ito ang tama at dahil mahal ko kayo. Iyon ang unang pagkakataon na sinabi niya ang mga salitang yon sa loob ng 9 na taon. At sa pagkakataong ito, mas totoo ito kaysa dati. Hiraya, alam kong hindi sapat ang lahat ng to para mabura ang sakit na naidulot ko. Alam kong hindi ko na maibabalik ang 9 na taon na nawala sa atin. Pero hayaan mo sana akong gamitin ang bawat araw na natitira sa buhay ko para bumawi sa'yo, sa mga anak natin. Kinuha niya ang kamay ni Hiraya. Sa pagkakataong ito, hindi na niya binitawan. Lumuhod siya sa buhanginan, sa ilalim ng liwanag ng buwan. Walang mamahaling singsing na diamante. Walang engranding proposal. Pumulot siya ng isang piraso ng seaweed mula sa buhanginan at maingat na binuo ito para maging isang maliit na singsing. Itinaas niya ito kay Hiraya. Noong una tayong nagkakilala, isang singsing na gawa sa damo ang ibinigay ko sa iyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ngayon, hayaan mong ialay ko ulit ang sarili ko sa iyo, sa harap ng dagat na saksi sa lahat. Hiraya manalastas, hayaan mo akong buuin muli ang mga pangarap na sinira ko. Tumingin si Hiraya sa singsing na gawa sa damong dagat at pagkatapos ay sa mukha ni Alon na naliligo sa liwanag ng buwan. Nakikita niya ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang katapatan. Isang ngabamom, isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Isang tunay, masaya at mapagpalayang ngiti. Ang mga luha ay muling tumulo sa kanyang mga pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng kagalakan. Oo, Alon, bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng tunog ng mga alon. Oo, ang hangin sa Baryo Pag-asa ay may dalang amoy ng alat at mga bulaklak. Para kay Hiraya, ito ang amoy ng kalayaan. Ito ang amoy ng isang bagong simula. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga sugat ay unti-unting naghilom at ang mga pader na gawa sa yelo ay tuluyan ng natunaw sa ilalim ng init ng araw at ng pagmamahal. Nakatayo si Hiraya sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay nakalubog sa malambot at basang buhangin. Hindi na ito ang babaeng puno ng takot na tumakas sa dilim. Ngayon, nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang kanyang buhok ay pinalamutian ng maliliit na bulaklak ng sampagwita. At sa kanyang harapan, nakatayo si Alon. Hindi na rin ito ang CEO na may malamig na mga mata. Ang suot niya ay isang simpleng puting polo at linen na pantalon. At ang kanyang mga mga mata niya ay nakatuon lamang sa kanya. Puno ng pagmamahal na kayang punan ang buong karagatan. Ito ang kanilang kasal. Ang totoong kasal. Walang engranding simbahan o daan-daang bisita. Ang kanilang simbahan ay ang dalampasigan. Ang kanilang bubong ay ang bughaw na langit. At ang musika ay ang awit ng mga alon. Ang kanilang mga bisita ay ang mga pinakamahalaga sa kanilang buhay. Nakatayo sa kanilang tabi si Lola Diwa. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng purong kaligayahan. May mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. At ang kanilang mga ring bearer, ang 3 pinakamahalagang saksi sa kanilang pag-iibigan. Si Sinag, na may malaking ngapang ngiti, ang may dala ng 2 singsing na nakalagay sa isang malaking kabibe. Sina Amihan at Luntian naman ang sabay na naglalakad sa harapan, nagsasaboy ng mga talulot ng puting bulaklak sa buhanginan. Nang oras na para sa kanilang mga panata, hinawakan ni Alon ang kanyang mga kamay.
Ang mga ito ay mainit at matatag. Hiraya, simula ni Alon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. 9 kitang kinamuhian. At sa loob ng 9 na yon, ako pala ang nagkakamali. Patawarin mo ako sa bawat luhang pumatak mula sa iyong mga mata dahil sa akin. Patawarin mo ako sa bawat sakit na naramdaman mo. Ngayon, dito sa harap mo, sa harap ng ating mga anak, sa harap ng Diyos, ipinapangako ko na ang bawat araw na darating, pupunuin ko ng pagmamahal na ipinagkait ko sa iyo. Ikaw ang aking kahapon, ang aking na ngayon, at ang aking bukas. Mahal na mahal kita. Ang mga luha ay malaya nang dumaloy sa mga pisngi ni Hiraya habang isinusuot ni Alon ang singsing sa kanyang daliri. Hinawakan niya ang mukha nito. Alon, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-ibig na hindi kailanman nagbago. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa nakaraan. Ito ay ang pagtanggap na ang nakaraan ay hindi na kayang sirain ang ating hinaharap. Tinatanggap ko ang lahat ng sakit dahil ang mga yon ang nagdala sa atin dito. Dito sa pagkakataong ito, nabuin muli ang ating mga pangarap. Ipinapangako kong mamahalin ka, aalagaan, at pagtitiwalaan sa lahat ng araw ng aking buhay. Mahal na mahal kita. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na naglalaman ng lahat, ng sakit, ng pagsisisi, ng pagpapatawad, at ng isang pag-ibig na mas matatag. Dahil sinubok ng panahon, ang simpleng salo-salo ay ginanap sa dalampasigan. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, pinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. Naglatag sila ng mga banig at kumain ng mga simpleng pagkain na inihanda ng mga kapitbahay. Sa gitna ng tawanan, hinila ni Alon si Hiraya patayo. Isayaw mo ako, bulong nito. Walang musika. Ngunit hindi nila kailangan. Sa ilalim ng papalubog na araw, sumayaw sila. Ang kanilang mga katawan ay dahan-dahang gumagalaw na parang iisa. Isinandal ni Hiraya ang kanyang ulo sa dibdib ni Alon. Naririnig ang kalmado at malakas na tibok ng puso nito. Ito ang kanyang tahanan. Hinding-hindi na kita bibitawan, bulong ni Alon sa kanyang buhok. Hinding-hindi na rin ako aalis, sagot ni Hiraya. Matapos ang kanilang sayaw, tinawag nila ang mga bata. Magkakasama silang umupo sa buhanginan, nakaharap sa dagat. Nagsimula silang magtayo ng isang kastilyong buhangin. Si Luntian ang tagahakot ng buhangin, si Sinag ang tagadisenyo, at si Amihan ang naglalagay ng mga palamuting kabibe. Si Alon at Hiraya, magkatabi, ang nagsisilbing mga tagabuo. Ang kanilang mga halakhak ay sumasabay sa indayog ng mga alon. Ang tanawin ay perpekto. Isang pamilyang buo, isang pamilyang masaya, isang pamilyang pinag-isa ng pagpapatawad. Habang pinagmamasdan ni Hiraya ang kanyang mag-aama, naramdaman niya ang isang kakaibang kaligayahan, isang kapayapaan na buo at kumpleto. Alam niyang ito na ang tamang panahon. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Alon. Ang kamay na dati ay nagtulak sa kanya palayo, ay ngayon ang kamay na humahawak sa kanya ng mahigpit. Dinala niya ito at maingat na inilapat sa kanyang tiyan. Nagtatakang tumingin si Alon sa kanya. Hira? Ngumiti si Hiraya, isang nangiting puno ng sikreto at pangako. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ligaya. May isa pa, bulong niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Natigilan si Alon. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa mga mata ni Hiraya patungo sa kanyang tiyan, kung saan nakapatong ang kanyang kamay. Unti-unti, isang pag-unawa ang nabuo sa kanyang mukha, na sinundan ng isang hindi maipaliwanag na saya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at pagkatapos ay napuno ng mga luha ng purong kagalakan. Lumuhod siya sa harap ni Hiraya. Inilapit ang kanyang tainga sa tiyan nito, na parang may maririnig na siya. Totoo ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang bulong ng pagkamangha. Tumango si Hiraya.
Tumutulo na rin ang kanyang mga luha. Niyakap ni Alon ang kanyang baywang. Isinubsob ang kanyang mukha sa tiyan ni Hiraya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng kanyang emosyon. Salamat! Salamat! Paulit-ulit niyang sinasabi. Tinawag niya ang 3 bata na nagtatakang nakatingin sa kanila. Mga anak, hali kayo. Nang makalapit sila, niyakap silang lahat ni Alon ng mahigpit. Si Hiraya, ang 3 bata, at ang bagong buhay sa kanyang sinapupunan. Magkakayakap silang 5, isang buong pamilya, nakatingin sa papalubog na araw. Ang ika-4 na biyaya ay hindi lang ang bagong sanggol na darating. Ito ay ang pangalawang pagkakataon, ang paghilom ng mga sugat at ang pag-ibig na muling nabuo. Mas matatag, mas dalisay, at walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alon at Hiraya. Isang patunay na kahit gaano kalalim ang sugat ng kahapon, merong paghilom na naghihintay sa mga pusong handang magpatawad at muling matutong magmahal. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, mga minamahal naming tagapakinig. Sana po ay may aral kayong napulot sa kanilang paglalakbay. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang kwento? At anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong marinig mula sa aming channel? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!